Last time na pag-aralan or ang mensahe ng Panginoon ay yung katotohanan na we are a chosen generation. Masarap yung napipili di ba? Kapag nag-a-apply ka ng trabaho, di ba ang sarap ng feeling na napili ka among the many? I believe lahat tayo dito, since we're working, most of us, naranasan natin pumila, magpasa ng application, di ba? Sa Philippines, dun sa mga agencies na ating pinuntahan. At iba yung pakiramdam, di ba? Nung bigla kang tinawagan, bigla kang sinabihan na mag-report ka. Hindi lamang yun, nang nandito tayo, masarap yung pakiramdam na napipili tayo sa mga larangang ating pinalalagyan. And of course, sa love life, ganun din. Napakasarap ng feeling ng pinili, di ba? Yan, pinili kang magsagutin. Hindi, syempre. Yung pinili ka, ikaw ang pinili para makasama niya habang buhay. Sarap ng feeling na ganun, di ba? Masarap din naman yung feeling na hindi napili kasi yung pala merong someone for you talaga, di ba? Oo, di ba? Ganun din Kala nyo naman tapos na ang kwento ng buhay Ganun talaga. Di ba? Ibibigay tayo ng Lord sa gusto niyang pagbigyan sa atin. So we are chosen for glory, mga kapatid. Kung titignan natin ang physical na aspeto ng buhay natin dito, it seems, Lord, parang hindi naman yata, but we are. We are. No, we are. It will come. It will come, mga kapatid. We are chosen for glory. We are chosen to be blessed. Pinili tayo ng Panginoon para magtagumpay sa buhay. We are. Just claim that and wait for it. Nasabi nga, blessed are those who patiently wait for the Lord. Gawin natin dapat natin gawin. Magpakasipag tayo sa simbahan man or sa ating mga trabaho, magpakabuti, gawin yung nararapat. Then it will come. It will come. Marami sa atin nakakaranas na nung victory from the Lord. Marami sa atin nararanasan ngayon at mararanasan sa mga susunod na panahon. Yung pong victory ng Panginoon na pumili sa atin is a lifelong. Lifelong po siya. And of course, we know, hindi lamang here on this planet, especially doon sa ating pupuntahan sa kalangitan. So each and every time nakakaranas tayo ng sort of pang-aapi, panglalait, pangkakawawa ng ating kapwa, nakakaranas tayo ng financial na problema, spiritual or emotional problem, always remember, we are chosen for glory. No? Panghawakan natin yon. That's all that we have in this life. Yung promises ng Panginoon. Nakita natin kanina, all we have to do is to give ourselves away. Lord, use me. Ika nga ni Mother Mary, use me for your glory. Be it unto me according to your words. So, hindi lamang po tayo, chosen generation, tayo po ay royal priesthood. So, pag-uusapan po natin yung pagiging saserdote or priest natin sa ating Lord. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Present tense po yung pinag-uusapan natin. Hindi siya proseso. Nung sumaatin ang King of Kings, ang Lord of Lords, the High Priest Himself, better than the order of Melchizedek, we became priests to our Lord. Sino sa atin ang ayaw maging royal? Alam naman siguro natin yung di ba? Kung ano meron, yung advantage meron kapag ikaw ay royal blood. Or sa Tagalog, dugong bughaw. Kaya mamaya, tingnan yung dugo nyo kung blue siya o hindi. Anyway, figure of speech lang naman yan, metaphor, na kapag dugong bughaw ka, ikaw ay maharlika. Di ba? Ikaw ay royal. Sino sa atin ang ayaw? Of course, all of us. Maraming mahilig sa Royal Umbrella. Maraming mahilig sa Royal True Orange. Di ba? So, definitely, all of us, we desire to be a royal person, to be treated as a royal. Of course, ang mga miss especially, sila yung mga reyna reyna ng tahanan. Dapat itrato sila bilang royals. Ang lalaki rin kasi king naman hindi naman sila servant. So, itrato rin sila as royals. Magtratuhan bilang mga royals. O ano ba ang gusto ng aking mahal na reyna?
ba? Okay. At ang mahal na hari, di ba? Tataman ko. O, di ba? Iisa lamang ang reyna sa tahanan, iisa lamang ang hari. But we know, all of us, merong King of Kings, merong Lord of Lords, and that is our Lord Jesus Christ. Ngayon, para po magkaroon tayo ng karagdagang information, ano ba yung perks or yung joy ng pagiging royal, gagawin natin example yung British royal family. The perks of being a British royalty. Sa standard po ito ng tao, ha? Una po, yung mga yan, meron silang free housing. Hindi po sila nagre-rent, syempre. May libreng bahay yung mga yan. Of course, alam natin, hindi lang basta bahay, mansions or castles. All royals reside in either Buckingham Palace, so palasyo ang tinitira nila, St. James Palace, or Kensington Palace, in spacious apartments for free if they carry out public duties. Kahit saan sila magpunta, libre. These living spaces, with their size and location taken into account, would cost millions to buy on the real world market. We know kung saan sila nakatira. Alam natin kung anong klaseng hotel suite ang kanilang tinitirahan each and every time sila po ay nagtatravel. Hindi lamang yon, ine-enjoy nila yung free gifts. Bagay sa kanila, nakakita ng gift na binayaran. Diba? Kasi meron kasi mga gift na actually may kapalit eh. Ito yung talagang because they are royal, they deserve it. They deserve it. Free gifts are often lavished onto the royals. And they're often very expensive. Imagine, regaluhan mo sila ng keychain, no? Kung ginto at may diamante, hindi ka pa magdadalawang isip eh. Often, very expensive yung mga gift na binibigay sa kanila. To give an example, a foreign sultan gave a golden model of a boat to Prince Charles worth 500,000 pounds gift. Other gifts come from cities, such as writing desks and the like. The gifts are extensive and can come from companies too. Iba't ibang kumpanya. One sent a personalized dressing gown to Prince George. Sa pang-araw-araw, just imagine gano'ng karaming regalo ang nare-receive nila. We're not talking about just birthdays here. Kapag Christmas, pag New Year, royal ito eh, royal. Each and every day, imagine gano'ng karaming gift, expensive gifts ang kanilang nare-receive. Of course, hindi lamang yon. Free use of the royal collection. One of the biggest collections of antique art, porcelain, and furniture in the world. If you're a royal, you get to furnish your home in it, or wear the jewels that it contains. Yung mga nakikita niyo sa picture na mga nakasabit sa dingding, hindi lang binili sa recto yun, kapatid. It goes down through history na ipinainting mismo nung painter. Hindi sila photocopy. And of course, we know, yung kahoy na nilalagyan, hindi lang siya basta palutsina. That's something else. Yung mga nilalagyan ng damit, nilalagyan na nila ng medyas. We believe. So expensive. At merong taglay na history. So kung tutuusin, wala silang price. Because they are so expensive. Unimaginable yung kanilang value. Hindi lamang yon. Free servants to do your bidding. Footmen in Buckingham Palace and butlers elsewhere, nannies, cooks, bodyguards, lahat meron. Tagakamot ng likod. Yung iba nga, di ba nauuso ngayon, yung merong taga-shopping talaga, mag-hire ka ng someone para mag-shopping for you. Isa yan sa, ngayon, sa isa sa mga trabaho ng maraming tao. Taga-shopping. Tapos i-deliver na lamang sa doorstep ng mga mayayaman. Magandang idea yan sa business. Taga-shopping. Kaso marami kasi babae gusto sila nagsha-shopping talaga eh. Pero siguro yung mga bagay na yun, pamimili sa palengke, o bibili lang naman ng, things like that, pwede nang iutos sa iba. At sila, ganun ang kanilang ginagawa. Free police protection, syempre. Arguably necessary, but comes in handy when they want to get somewhere fast. Can stick on the blue lights and go through red traffic lights, or park in otherwise illegal places. Pag nakakita kang gintong kotse, nakapark sa no parking space, kadalasan yung alam na ng police kung ano gagawin niya. Let it be. Let it be.
Bibigyan mo ng ticket yung may-ari ng lugar. May-ari ng bansa. Di ba? So marami silang ini-enjoy. Hindi lamang yon. Meron silang royal title. At marami sa atin, sa mga mag-asawa, ganyan. O, kumusta na ang aking reyna? Ang diwata ng aking buhay. Yung mga ganyan, di ba? Mahilig tayo magbigay ng ganyan mga pangalan. Kamahalan. Kamahalan. Ano po ang gusto ninyo? Kape. Usually, Royal Highness. People bowing before you. The VIP treatment wherever you go. Hindi ikaw ang bububukas ng pinto. E nung nakasarado, nandiyan ka na. Ay, magbubukas. No? Ganun lang naman ang katapat nun eh. Mangyayari na eh. Bubukas na yung pinto. When a royal goes places, they're usually deemed to be the most important person there and get treated as such. Kahit ang daming pasyente, kung nandyan si King Fahad, di ba? At gusto magpalipo, lahat ng doktor, nandun lahat. Nandun lahat. Close lahat ng daan. Special, close lahat ng daan. Oh, special kasi royal. Hindi lamang yun. Ito, marami gustong ganito ang mangyari, treatment eh. Workload isn't heavy. Napakagaang ng trabaho ng mga ito. Royal duties aren't onerous. It's just turning up somewhere, like shaking hands, making small talk, and then moving on. How are you? Das, lakad na. No? Sabi nga nila, yung white gloves ni Queen Elizabeth the most powerful gloves ever. Yung white gloves na yun. Di ba? And of course, alam natin yung nagsusuot ng gloves ang powerful. Nadama yung gloves. Imagine, gano'n ang trabaho mo, no? Magpapakita ka lang. Parang yung mga artista, hindi pa royal yun, ha? Hahawak lang ng sardinas. Magkano millions na kaagad yun, sardinas. Iba nga tsinelas lang eh. Hindi mo nga malalamang commercial ng tsinelas unless ipakita sa ending, Spartan. Tapos tsinelas pala siya. At nakakita na tayo ng ganyang klase mga commercials, wala namang kinalaman. Ano to? Yung sabihin nito. Yung ending nandun, tsinelas lang pala siya. Heroic, talagang tumatawid sa dagat, nakipaglaban sa mga alligator, no? Tapos ang ending niya, tsinelas. Oh, tsinelas. Yun lang yun ha, sa mga artista. Mag-i-endorse lang. Tingnan niyo si Pacquiao. Ano ba yung dating ini-endorse ng medyas? Dali ba yun or what? Hindi nga kilala eh. No, Darlington ba or what? Pero after nun, nung makita ng nakasuot kay Pacquiao, sumikat na siya. Sumikat, no? Kung merong Burlington, may Darlington, siyempre. And of course, kasama yung endless wealth. Accumulated over the centuries and handed down even to the minor royals. Since they have little need to pay for much, the wealth just keeps on accruing. Iipon lang na iipon kasi hindi naman sila magbabayad eh. Dating lang ng dating ang pera. No? Isa yun sa perks. And of course, kasama na rin yung free travel. Be it by car, plane, helicopter, or private royal train. And, syempre, meron free clothes. Libre ang damit. Pwede na ako. To appear in public and to keep afterwards. Princess Diana sold a load of them second-hand for thousands of pounds and pocketed the rest herself. Kasi kadalasan sa kanila, isang suot lang, that's it. After na isuot yun, nakita na sa mga picture, sa dyaryo, sa TV, marami nang bibili nun kasi iminodel ng someone famous o ng isang royalty. Kung ma-afford mo, syempre. Kung ma-afford mo. At 11, ability to influence public opinion by hinting at things in speeches. Hindi sila magsasalita ng diretso. Ayaw ko sa kanya. Hindi ganun. No? He's creepy. Yun na lang yung word na creepy na yun. Malabo na itong taong to sa politics kasi medyo nalalabuan sa kanya yung queen or what. Ability to influence at panghuli po, ability to influence government ministries by private letters. Konting sulat lang yun. No? At makikita natin, kikilos ang lahat sang-ayon sa kanilang kagustuhan. Ilan lamang po yan sa perks ng pagiging royal. Ngayon, pag-uusapan natin, hindi yung klase ng royalty na meron sila.
Even though kung gugustuhin naman ng Panginoon, bakit hindi natin ma-experience? I believe once in a while sa ating sariling kapamaranan sa tulong ng Lord, sa kanyang mga blessings, nararanasan din naman natin. In a way, in a very special personal way, yung pagiging royal. Pero this time around, pag-uusapan po natin yung pagiging royal priesthood. At isa kasi yan sa sinabi ni Peter na kung sino man tayo. We are not just chosen. We are royal priesthood. Pero para po maintindihan, kaya inuna ko po yung royal para maintindihan natin yung pagiging royal. Una kasi royal po yung pagsisilbihan natin The King of Kings, Lord of Lords. Yung pong priesthood. At yung duty ng isang priest, we must know. Because we are all priests sa harap ng ating Panginoon. Pero huwag naman po tayo magtawagan ng Father. Father Kenneth, ano po bang ulam mamaya? Hindi na kinakailangan yan. Kenneth na lang. Kenneth na lang, enough na. But the thing is, we are all priests sa harap ng ating Panginoon at titignan natin, ano ba ang ginagawa? Sino ba yung priest? Ano ang kanilang mga ginagawa? Biblically, a priest o yung saserdote na tinatawag is one who offers sacrifices. Sila lamang yung nakatalaga upang mag-offer ng sacrifice sa Diyos. Hindi pwedeng, hindi ka naman priest, mag-offer ka, you will die. You will die. Merong someone na niloob ng Panginoon nung araw na mag-offer ng sacrifices. Pero bago yan, at first, every man was his own priest nung unang panahon. Bago nagkaroon ng Levites, nagkaroon ng lahi na sila lamang pwede maging priest, nung una, every man was his own priest and presented his own sacrifices before God. Afterwards, that office devolved on the head of the family. At meron tayong mga ilang examples dito na yung head ng pamilya, yung lalaki, sila ang nagsisilbing priests ng kanilang pamilya. Yung pong mga ama ng tahanan, malaki po ang ating responsibilidad. Hindi lamang magbigay ng pera kay misis, hindi lamang i-provide yung material na pangangailangan ng pamilya. No, it's not. It's more than that. Magbibigay po tayong example. Si Noah, head of the family. Genesis 8:20, after mismo ng flood, then Noah built an altar to the Lord, and taking some of the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. Pagbaba ni Noah, in behalf ng kanyang pamilya, nag-offer kaagad siya ng sacrifices sa ating Panginoon. Of course, hindi lamang siya. Abraham, Genesis 12:7, the Lord appeared to Abram, hindi pa siya Abram, and said, to your offspring I will give this land. So, he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Yung pong pag-o-offer ng sacrifice sa Diyos, embedded na sa puso ng tao. And of course, malaking possibility, minana nila yan kay Adan. At paano magkakaroon naman ng idea si Adan? Of course, from God Himself. You must offer something to me. Hindi lamang si Abraham, si Isaac. Genesis 26:25. Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. There he pitched his tent, and there his servants dug a well. Yung mga patriarchs ng ating faith, they offer sacrifices. They became the priests of their family at ng kanilang mga nasasakupan. Jacob, Genesis 31:54, he offered a sacrifice there in the hill country and invited his relatives to a meal. After they had eaten, they spent the night there. And of course, Job. Job 1:5, when a period of feasting had run its course, Job would make arrangements for them to be purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, tingnan niyo yung thinking ni Job kung bakit siya mag-offer ng sacrifice. Perhaps, my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. So mahalaga po sa mga ama ng tahanan, ang ganitong klase ng kaisipan. We never know kung merong nagawang mali ang ating mga anak. We never know kung meron silang inisip na masama. We never know kung ano ginagawa ng pamilya natin ngayon. We never know kung nagre-rebel sila or hindi. But the load is on the father. Ulitin ko po, hindi enough na ang lalaki bilang head of the family, financially sumusuporta sa kanyang pamilya. That's good, yes. But that's not enough. You must be
the spiritual head of your family. You are the spiritual head. You are the sort of pastor in your own house or homes. Bawat lalaki, bawat ama ng tahanan, you are a shepherd of your own flock. Do not forget that. Kapag yung mismong lalaki mahina spiritually, ano ang asahan mo sa flock na kanyang dinadala? Kung yung mismong head ng family hindi marunong manalangin, paano mga asahan matuturuan yung iyong flock? I'm calling on the fathers in this church. Now that you've heard it, pag hindi nyo ginawa, you are committing a sin against the Lord. You are the spiritual head of your family. Kung meron namang someone na dapat ka nakikitaan ng lakas, yung ama yun, first and foremost. Nang tibay, yung ama yun. Ang unang kinakausap ng Panginoon, ang ama. Hindi po yung babae. Laging yung lalaki. What's happening to your family? At don't ever say, kasi po itong babaeng ito eh. Don't say that. Huwag mo nang gayahin si Adan. Claim it, Lord, nagkukulang po ako. What I'm doing is not enough for this family. So ang Biblia po ang nagsabi, bilang mga ama ng tahanan, we are the spiritual head. We are the priests. We are the shepherds of our own family. Always remember that. Kung meron mang mga ama ng tahanan nakakalimutan ng task na yan, remind them. Remind them. At sa mga kapatirang wala ngayon and yet they are fathers, remind them too. Remind them. Dala mo ang pamilya mo. Dala ng lalaki ang pamilya niya. And of course, nandyan naman si Mrs. upang tumulong with all her heart and strength and soul. Yes, it is a partnership. But first and foremost, ang accountable ang lalaki. So ipanalangin natin ang ating mga pamilya because we never know now ano kaya ginagawa ng anak ko ngayon? Ano kaya iniisip niya ngayon? Ano sinasabi ng anak ko ngayon, ng pamilya ko patungkol sa Panginoon? Then pray. Then pray. Because perhaps, no, sabi nga dyan, my children have sinned and cursed God in their hearts. So may nakikita po tayo or wala, it is for us to pray always sa spiritual well-being ng ating mga pamilya. Magbibigay po tayo ng ilang duties ng mga priests. Hindi lamang yan. Leviticus 6:12. The fire on the altar shall be kept burning. Ito na yung mga mismong mga saserdote. Kept burning on it. It shall not go out. Hindi pwedeng mamatay ang apoy. The priest shall burn wood on it every morning. And he shall arrange the burnt offering on it, and shall burn on it the fat of the peace offerings early in the morning. Makikita natin dito, hindi ka pwedeng mag-time out sa iyong duty sa Panginoon. No time out. Hindi pwedeng yung apoy mamatay. It will be upon us. Di ba tayo nakikinabang tayo sa kuryente? At kapag nawalan mga ilang segundo namatay siya, ano ba namang buhay to? Hindi ba galit na galit ka agad? Kapatid, hindi ka nagme-maintain ng mga malalaking generator doon. Kung gusto mo, pumunta ka doon, tignan mo ano nangyayari. Bago magkaroon ng kuryente dito sa kwartong ito, grabe ang nangyayari doon sa planta. Nakapunta na ba kayo sa planta ng electricity? Sa tingin pa lang mukhang mamamatay ka na eh. Baka talsikan ka ng kuryente or what? And they are there in the midst of it. Taking care. Hindi nawawalan ng tao dyan. Laging meron. Alternate. Tubig. Nawalan ng tubig. Ang bihira naman buhay to. Wala na naman tubig. Oh. Minsan na nga lang maliligo. Kapatid, tingnan mo yung nagme-maintain ng tubig. There is always that person responsible for the system to go round. Maraming tao, yung mga anarchist, gusto lang magkaroon ng chaos. Wala, ayaw ako sa government. Gusto ko kanya-kanya. Pag nag-breakdown ang organization, ang government, imagine, sino na ang gagawa ng sardinas? Hindi lamang yung basura, pag-usapan natin basura. Isang araw lang po, na ma-break, ma-disorganize ang Metro Manila Aid or Basura Organization, sangkaterba ng basura sa kalsada. There's always that one person maintaining that para hindi mangyari.
At alam natin, kapag hindi na-maintain, chaos ang kalalabasan. The same thing sa ating duty sa ating Lord. We really cannot afford for the fire na mamatay. Each and every day, tinetend yan. So as a priest, kapatid, that is our duty. Yun po ang ating responsibility. That is the weight of the things na nakapatong sa ating mga kamay. Hindi lamang yun. Una pa lang yan, Leviticus 10:11. And you are to teach the people of Israel all the statutes that the Lord has spoken to them by Moses. After si Moses, andun yung mga priest, and their task na i-preach, ituro yung mga sinabi ng Panginoon from Moses. At sa atin ganun din. Ibahagi yung gintong aral na iniwan sa atin ng Panginoon through the prophets, which is written sa Holy Bible. Kailangan marinig siya. Kailangan makita mismo sa loob, especially ng ating mga tahanan. Sa Malaki 2:7, for the lips of a priest should guard knowledge, and people should seek instruction from his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. Let's guard our lips. Ano sinabi sa aklat ng Proverbs? In the multitude of words, sin abounds. Kaya paminsan-minsan, mas magandang manahimik na lang. Totoo ba yun na kapag ikaw wala kang ginawa maghapon kundi magsalita, mas maraming kasalanang maririnig sa bibig mo? Siguro kung Word of God, binabasa mo talaga mula umaga hanggang gabi yung Biblia, wala pang kasalanang maririnig sa bibig natin. Pero hindi ba, tignan natin, sa buong maghapon, ano ba lagi ang laman ng ating mga bibig? Kung hindi man pagkain ang nasa loob, pagkain yung pinag-uusapan. Ano kayang makain mamaya? Diba? Kung hindi man yun, reklamo. Kapag usapan ng prayer meeting, ay sa ayaw natin, reklamador. Sino sa atin yung gusto mo reklamador yung kasama mo sa buhay? Ako, ayoko. No way. Ayoko nga. Yung mga negative, reklamador. Ayan. Wala nang nakitang maganda sa buhay. Napaka-pessimistic. Pues tayo po hindi ganon. Yung salita ng Panginoon, yung kanyang mga promises. Kaya yung mga binanggit kanina, no, ang sabi nga ni sister kanina ng ating presider, merong kasing half empty eh. Diba? Pwede naman tayo maging full eh. Kung tayo half empty ngayon, then we can be full. Maging puno. We can do that. Anyway, we are chosen by the Lord to be blessed. No, kapatid. To be blessed. Hindi lamang yan. The whole priestly system of the Jews was typical. It was a shadow of which the body is Christ. Yun yung Old Testament duties nila. Ilan lamang yun, hindi na natin sinama lahat because napakarami. At sinasalamin nun yung klase ng duty na dapat meron din tayo. Pero lahat ng yan po, di ba, for shadow lamang or anino nung mismong ginampanan ng ating Panginoon nang siya ay magkatawang tao, at mababasa natin yan sa Hebrews 10:10. Kasi sacrificial system ang pagiging priest. You really have to sacrifice. And by that, we will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Minsan lamang in-offer ng Panginoon ng kanyang sarili. Si Jesus Christ po kasi according sa aklat ng Hebrew, siya yung high priest. No? In the order of Melchizedek. But we know, he is totally different than Melchizedek. Yung po kasing si Melchizedek sa Old Testament, napaka-mystical ng karakter na ito. No? Isa siyang hari at the same time, priest ng Salem. Wala pang Jerusalem noon. Pero yung lugar na pinangungunahan ni Melchizedek, yung Salem, yun yung modern day Jerusalem. And by that time, si Melchizedek po, isa siyang hari at the same time, priest. Nung araw kasi lagi magkasama talaga yan. Hindi ka lang pwede basta maging hari. Kailangan priest ka rin. Ang ibig sabihin, yes, you will lead this physical world, yun nasasakupan, pero hindi pwedeng kalimutan mo yung spiritual sense of it. Like David, hindi lang naman naglilid si David sa physical na pangangailangan ng kingdom niya eh. Una sa lahat, spiritual need ng kingdom. And that is something na halos wala na sa planetang ito. Nung maging presidente siya, nung maging hari siya, anong ginagawa niya? To live a lavish life. Ituloy lang yung ginagawa ng mga nauna sa kanya. Pero ang tanong, kumusta naman yung spirituality ng tao? Nung mismong nasasakupan, napapangunahan ba niya? Yun ang wala ngayon sa mga leaders. Look at the political leaders now. Look at the US now, nagkakagulo sila. Hindi lamang mabigyan mo ng maraming pera ang nasasakupan mo.
Hindi lamang sa ma-secure mo ang mga borders. Hindi lamang maibigay mo sa inasasakupan yung national interest. To the point, nasasagasaan mo yung national interest ng ibang bansa. No, first and foremost, spiritual need ng bayan. That is something na kailangan matutunan ng mga tao nowadays. Na kung sino man yung mga nakatalaga ngayon sa leadership, spiritually, dapat guided sila. Na sa ganun, lahat ng lalabas sa bibig nila, lahat ng kapamaraan ang gagawin nila, guided by the Holy Spirit. At mag-glorify ang ating Panginoon. Yun mismo ang ginawa ni Jesus Christ. Hebrews 10:12, but when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God the Father. Ngayon, kung natapos na yung priestly duties ng Old Testament, umabot hanggang ilang part ng New Testament, at napunta lang nga kay Jesus Christ. Of course, alam natin, hindi tumigil yon sa ating Panginoon. Dito ngayon papasok ang bawat isa sa atin. All true believers are now kings and priests unto God. We are. Kanina pag-usapan natin sino ang gusto maging royal. To be honest with you, we are royals. Si Peter ang nagsabi through the Holy Spirit, royal, chosen generation, a royal priesthood. And we are also kings and priests unto God. As priests, they have free access into the holiest of all. Kaya nga nakakapag-pray tayo ng diretso sa ating Lord. Wala nang middle person. I hope malinaw ito sa bawat isa. Hindi na po tayo nagpe-pray sa iba. Hindi na po tayo nagpe-pray sa taong ito at siya makikipag-usap sa Lord. We can go directly to the Lord. Kasi alam natin yun yung sistema ng ibang simbahan. Pray to this saint, and this saint will pray sa Diyos. Tapos na po yung panahon na yun. Natanggal na yung makapal na tela, yung makapal na curtain na nagsisilbing balakid para magkaroon tayo ng direct access sa ating Panginoon through the death of the Lord Jesus Christ. We can go directly. Free access into the holiest of all, and offer up the sacrifices of praise and thanksgiving, and the sacrifices of grateful service from day to day. At makikita po natin yan sa Revelation 1:6, and made us a kingdom, priests to His God and Father, to Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Ang pinatutungkulan po yan, tayo, ng mga believers ng ating Panginoon. Now, I would like to narrow this down furthermore para mas maintindihan natin ano yung klaseng sacrifice na pinag-uusapan dito. Kasi bilang priests, at ang priest daw kasi ang main duty niya to offer sacrifice, then what's that? Kung lahat po tayo ay priests, no, unto our Lord, then anong klaseng sacrifice ba naman ang kinakailangan nating i-offer sa Kanya? We must know this. Na sa ganun, kung namimiss natin, then you must start doing it. Number 1, ano ba yung ibig sabihin ng sacrifice? An act of giving up something valued for the sake of something else, regarded as more important or worthy. Yun ang sacrifice. Ibinibigay mo yung something na mahalaga para sa'yo, para sa bagay na mas mahalaga. Di ba yun nga yung nakita natin example ni Abraham na in-offer niya si Isaac, di ba? Meron pa ba namang mas magiging valuable kay Isaac para kay Abraham? Kasi meron nagtanong, bakit hindi si Sarah? Hindi ba valuable si Sarah? Hindi, misis kasi yun eh. Yung misis yun eh. Saka ang hinihingi ng Panginoon, sino? Si Isaac. Kung in-offer ng Panginoon si Sarah, aba talagang mabilis siguro. Andun ka agad si Abraham, talagang tapos na. The joke lang syempre. We love our wives. Mahal natin sila. Kahit makukulit siya mga yan, party yun eh. Party siya ng ng love. Kasi nga tayo hindi makulit, tapos siya hindi makulit. Hindi, nakakalungkot naman yung gano'n. Maganda na yung may makulit. Mas maganda na rin yung ganyan. Merong malambing, di ba? May mga napaka-metikuloso sa mga maliliit na detalye. Okay lang yun. Okay lang yun. Ganun talaga eh. Ang mga lalaki kasi nakatingin sa mga malalaki. Yung mga babae naman yung mga detalye tinitingnan nila. Okay lang yun, no? Mas mahalaga kasi yung ganun. Kasi partnership nga eh. Kung pareho kayong yun ang tinitingnan ninyo at walang nakatingin sa detalye, paano na? Magkakagulo, di ba? So we love our wives. Di ba? Mahal natin sila.
So muli po, ang sacrifice, an act of giving up something valued for the sake of something else regarded as more important or worthy. Ano yung mga synonyms ng word na sacrifice? Surrender, giving up, abandonment, renunciation, forfeiture, relinquishment, resignation, at abdication. Abdication. Nag-a-abdicate tayo. Yun yung ginagawa ng mga kings or mga queens na bumababa sa posisyon para mayroong ibang papalit sa kanila, nag-a-abdicate. At ganoon ang ginagawa natin. No, not us. Sabi nga ni David, not unto me, Lord, not unto me. No? But all glory should be yours. Yun yung tinatag na sacrifice. So ang unang sacrifice, yung sacrifice of the heart, syempre. Kailangan kasi makita muna ng Panginoon bago mo gawin yung akto, yung munang puso. Yun ang una kasing isa-sacrifice, then it will come outwardly. So para mas malinaw, ano po ba yung mga biblical na sacrifices na dapat ibinibigay natin sa ating Lord? Kasi baka nagkakamali tayo, baka hayop pa rin, di ba? Animals or puso mismo. Una, sacrifice of praise. Nabanggit niyan kanina sa prayer. Hebrews 13:15. Through Him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is, ano raw yun? The fruit of lips that acknowledge His name. Sacrifice of praise. Isipin, yun lang pala, dali-dali naman. Mas mahirap pang isacrifice yung girlfriend ko kaysa dyan. O yung asawa ko or what? No, it's not like that. Ang daling sabihin, sacrifice of praise, diba? At lagi natin naririnig sa awit, sa mga exhortation. Pero we know the deeper meaning of that. Maraming tao, they find it very, very hard to praise God. For them, it's a big, really, really sacrifice. Maging sa buhay natin mga Kristiyano, especially kapag dumaraan tayo sa matinding mga problema sa buhay. Di ba, ang tendency natin, magpakalunod lang sa problema. Magpakalunod sa problema, matutulog lang maghapon, o kakain ka lang maghapon, or hindi ka kakain maghapon. Nagpapakalunod. But to praise God, marami, they find it very hard to do that in the midst of the storm. Kaya nga sacrifice nasa kabila ng lahat, sabi nga natin, habang naglulunoy sa apoy ng pugon, si Shadrach, si Meshach, saka si Abednego, they are praising the Lord. Habang yung mga apostol, nasa dungeon, naka-shackles, nasa kadiliman, they are praising the Lord. No? Singing songs of hymns sa ating Panginoon. Sa karaniwang tao, that's impossible. Like Paul, nakakulong na nga siya pa yung nagbibigay daw ng good cheer. Siya pa nag-cheer sa mga nasa labas. Habang nagkakagulo yung mga nasa labas, si Paul na nasa prison, siya pa yung nag-cheer. Oh, maging masaya kayo dyan ha. Do not be anxious about anything. Siya pa na nasa loob ng kulungan ang nag-cheer sa mga nasa labas. So maraming tao, they really find it hard to praise the Lord. Then i-offer natin yon sa ating Lord, the sacrifice of praise. Hindi lamang yon. Ano ba yung dapat nating i-offer? The sacrifice of good deeds. Makikita natin yan sa Hebrews 13:16. Do not neglect to do good and to share what you have. For such sacrifices are pleasing to God. On this planet, hindi po easing gumawa ng good. It's not. Ang example natin na sinabi ni Jesus Christ, love your enemy. Do not curse them but bless them. Is that easy? Madali bang gawa ng kabutihan yung mga taong umaaway nga sa'yo? Mahirap yan, kapatid. Bali pa nung yung pang-aaway sa'yo, hindi naman minsanan lang Every day, pag nakikita mo yung mukha niya, inaaway ka niya. Inaapi ka, inaalimura ka. Yun ang pinag-uusapan natin. Yung kasing ongoing reality on this planet. Heartaches. Broken hearts. Bunga ng mga taong katulad nun. So ngayon isipin ninyo, sino yung tao sa buhay ninyo na for some reason, lagi kayong binibigyan ng sama ng loob. Umaaway sa inyo, ang sabi ng Lord, love. Love your enemy. I-bless mo, wag mong i-curse. Yung mga boss natin, yung each and every morning, pag nakita mo, mukha talagang, di ba? Tapos pag kinausap mo, nakasinghal ka agad. How can you do that? Again, sacrifice. Sacrifice. So do good.
and share what you have. Kasi pleasing daw yun sa ating Panginoon. Sacrifice of good deeds. Tumulong, maging sino man. And of course, sacrifice of self. Kasi mamaya, sacrifice ng iba, yung sarili mo naman, ini-spare mo. Kaya mo yung kapatid. Sige, sumuong kayo. Hindi kuya, marami ISIS doon. Sige kapatid, pumunta kayo doon. Sasamahan kayo ng Lord. Tapos ikaw naman, nandun ka lang. Ang sarap ng buhay mo. No? Parang si David. Nagkasala si David yan, di ba? Ang sabi sa kanya ni Prophet Nathan ba yun, isa pang propeta, "Hoy David, ano ginagawa mo dito sa kampo? Habang yung mga tauhan mo namamatay sa field, ikaw nandito, ang sarap ng buhay mo, kumakain ka pa dyan ng pistasyo." Nangyari kay David yun eh. Talagang siya, nirebuke, ano ginagawa mo dito? Ang sarap ng buhay mo. Sa atin ganun din. Hindi enough na tayo utos ng utos. We must be with them. We must be. Nakikita naman natin mga examples, di ba? Yung mga hari po, lumalaban sa digmaan. Sa akin nakakita ng presidente, nasa kalagitnaan ng digmaan ngayon, nowadays. Nung araw po, nandun sila mismo. Nandun sila mismo sa field of battle. From start to finish ng war, actively nandun sila. And our Lord Jesus Christ, ganun po siya. He's the commander-in-chief of the host, of the heavenly host, ang ating Lord. Na tuwing meron po tayong kinakaharap na battles sa ating buhay, first and foremost, ang Panginoon naroon siya para tulungan tayo. Romans 12:1, palawigin pa natin yung sacrifice of self. Therefore, I urge you, brethren, kasi mukhang yung mga kapatiran nito, medyo ibang takbo ng isip eh. Ina-urge patuloy niya, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service or worship. Ipresenta daw natin ang ating mga katawan as a living and holy sacrifice. Nung araw kasi ang ino-offer sa Diyos, di ba yung mga patay na hayop? Patay na hayop. This time around, ang gusto ng Panginoon, buhay. Buhay na handog na punong-puno ng kabanalan. Yun daw yung acceptable spiritual service of worship sa ating Lord. Kaya nga po, it's not a joke. It's not a joke kapag tayo po nasa ministry. It's not. Pwede nating lokohin ng bawat isa, pero of course we know, hindi po natin kayang lokohin ng Diyos. God knows the intent, the content of our hearts. Kung tayo mga jokers, mga great pretenders lamang, God knows. So, sacrifice of self. Yung mismong sarili natin, i-offer natin sa ating Panginoon. At, of course, kasama po yung sacrifice of obedience. Marami po yan. Ilan lamang yung ating pinag-uusapan ngayon. 1 Samuel 15:22. And Samuel said, Has the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Ito yung si King Saul sa Old Testament, nang marunong. Sinabi ng Panginoon, ganito gawin nyo, pero nagmarunong yung hari, may ginawa siyang something else. At hindi yun tinanggap ng Lord. No, it's not. Kumbaga, ang gusto sabihin ng Panginoon, I am the king eh. At bilang hari, ito yung gusto kong gawin mo, tapos mas marunong ka pa sa akin. Ang hinihingi ng Panginoon doon, obedience. And you know what? Madali bang mag-obey? Madali mag-obey kapag merong favor sa sarili natin. Pero kung wala, it's hard for people really to obey. Mahirap. Ang gusto niya, una, comfort. O sige, gagawin ko yan. Kaya lang, meron bang yung typical na kwentong simbahan. O sige, may aircon ba doon? O sige, magsaserve ako doon, kaya lang lima rin ba ang ulam doon? Alam niyo, challenge yan eh. Anyway, nabigyan ako ng chance ng Panginoon na mag-serve sa Pilipinas pa lamang. To be honest with you, kapag kayo nasa field, you really cannot choose. You must accept ano man niya i-offer sa inyo. Ang example ko nga, kung nagba-Bible study kasi sa isang bahay, at after mag-Bible study, merong dinner or merong lunch, ngayon, kapag in-offer sa'yo, nilagang kangkong, ang ulam, kainin mo kapatid. Kainin mo. Alam natin, yung pakiramdam nung nire-resist, yung ibinibigay natin, yung makakayanan natin. This is a challenge for each and everyone. Alam ko, bawat isa sa atin may preferences.
But for the Lord and for the souls of those people, accept it. It is a very, very small challenge. Unless kapag kumain ka ng kangkong, lolobo ka at mamamatay, then wag. Kasi medically, bawal sa'yo pala eh. Pero kung hindi naman, kapatid, sabi nga ni Paul, diba, do what is necessary. Kung ano yung pinakamaganda, pinakamainam na dapat mong gawin, do it. For the sake of them, not yourself. Andiyan naranasan ko minom ng poso. Wala naman silang nawasa eh. Hindi ako iinom. Binigyan ko ng inumin, hindi ko iinumin yon. Come on. Inumin ko, namatay ba ako? I'm here. Ayaw mo mag-Bible study sa mga lugar na malamok? Come on. Lamok lang palang katapat mo, kapatid. No? Ano ka ba? Royal blood ka ba talaga? At ayaw, yung init, yung mainit kasi doon. Ayokong pumunta doon kasi pinapabawi yung magic cream na napupunta sa damit eh. No? Nasa mukha ko yun. Pag alis ko doon, nasa damit ko na yung magic cream eh. Hindi na, ayaw nang dumalo. Mahirap mag-obey, to be honest with you. Ulitin ko po, sinabi ko na nung araw, kung marami po tayong arte sa katawan, it will be very, very hard for you to be obedient. Ang isa pang ayaw ko makikita, ayaw maarawan. O kapatid, nandito na kami, nandiyan ka pa, nasa silong ng puno, ayaw maarawan. Ulitin ko po, naiintindihan ko kung babae yan. Pero kung lalaki pong naturingan, ayaw maarawan. Ito pa, nakakita ko ganito, papunta kaming gawain. Nandun siya sa tabi ng bintana ng kotse ha. Libre sakay na nga eh. Uupo na lang siya eh. At i-enjoy ng scenery. May araw. Ba't ba nakasiksik ka sa akin? Sikip-sikip na nga. Nangarawan daw siya. Talagang ako ito ba ang ipapadala ng Panginoon sa digmaan? Araw na nga lang ang pinag-uusapan, nananahimik yung araw doon. Nananahimik siya. Mula creation hanggang ngayon, yun lang naman siya eh. Tapos ito talagang yung epekto sa'yo, ganun na lang. Hindi mo maaasahan sa warfare yung mga ganyang klase ng tao. How can they obey? Yung mga tipo ng kapatiran, o sige po, ako na bahala sa mga paperworks dito sa church. Sige po, pumunta na ka sa digmaan, ako na bahala dito. O sige, fine. Maiwan ka na nga lang. Kasi makakasira ka lang sa diskarte nung mapupunta sa warfare. One day, kung loloobin ng Panginoon, uuwi po kayo. To be honest with you, ang isa sa i-give up ninyo, comfort. Kalimutan nyo yan pagdating sa gawain. Kalimutan nyo yung oras ng tulog ninyo. Kalimutan ninyo yung pagkain. Yung lagi may laman dapat ang tiyan. Yung lagi may merienda, may mga in-betweens. Kalimutan nyo lahat yan. Ibibigay ng Diyos kung ano yung kailangan. And that is sufficient enough. Pero, iwan ang mga comfort zones. Hindi ako nananatili sa Saudi Arabia, gumastos sa balat ko para huwag ka na sumama. Diyan ka na nga lang. Huwag ka na sumama. Hindi naging issue yan sa mga apostol ng araw, hindi naging issue kay Jesus Christ himself. Diyos siya, naging tao. Gaano ka man ka-flawless ngayon, that's not enough para sabihin ba, i-appease mo si Jesus Christ. Lord, okay lang naman maging tao ka, di ba? Kasi flawless naman yung skin mo. No, it's not. Diyos siya eh. Pero iyan pinili ng Lord yun. Yung isuot, yung balabal ng isang servant. Yung obedience po, I'm telling you, what we're doing here is nothing. This is nothing. Sabi nga natin, this is not the battleground. The battlefield is out there, not here. Not here. So kung dito pa lamang sa loob ng sambahan, hirap na tayong mag-obey. Paglabas mo, kapatid, lalo na. Dito may mga away sa atin, paminsan-minsan, ang sama ng loob natin, a-absent tayo. Kapatid, sa Pilipinas po, yung mga pastor, idinidemanda. Meron akong kakilalang pastor doon. No? Hindi mawawala ang mga mapanirang puri, maging sa mga kapatiran. Nakaroon daw siya ng vision. At sa kanyang vision, ginagalaw ng pastor yung sariling anak. Pinakalat. Social media. Yung pastor, ano mararamdaman niya? Naranasan niyo man kayo, pinaratangan ng something na hindi naman ginawa. Hindi mo naman kinain yung pagkain, pero ikaw daw ang umubos. Ano mararamdaman mo? Masakit, di ba? Masakit. Sino kumain ng hotdog? Masakit na sasabihin, ikaw, si Kuya Chris po, nakita ko. Pero hindi naman ikaw talaga, hindi ba ang sama ng loob mo? Sa Pilipinas po, pwede kang ipabarangay, pwede kang idemanda,
Pwede kang puntahin sa bahay, babatuhin yung bahay mo. Kapag ayaw nila, ang naririnig nila mula sa'yo. Kapatid, dito hindi natin nararanasan yun. So kung dito, kunting tampuhan, wala ka na, takot ka na kagad. Pag uwi mo sa Pilipinas, wala ka. You're nothing. You cannot be used totally ng ating Panginoon. So dito pa lamang po, pakatatag na tayo mga kapatid. This is nothing. Nothing. Wala ito. Yung nararanasan natin dito. One day, mararanasan ninyo mga kapatid. But pursue it. I'm challenging you. Pag uwi nyo sa Pilipinas or anywhere na dadaling kayo ng Panginoon, pumasok kayo sa gawain. Yung totoong gawain. Yung humahayo sa field. Sumama kayo. You will see. You will see the real world ng isang Kristiyano. So as of now, we are here being trained. At kasama sa training yung obedience. Let's obey the Lord. Huwag nating unahin yung ating mga sarili. At panghuli, syempre, dito na tayo matatapos, the sacrifice of wealth. Ngayon siguro kung nasa ibang setting tayo. Sabi ko na nga ba eh, dito rin ang bagsak ng usapan na ito eh. Ang haba-haba ng mensahe, yung pala, pera din naman pala. No, it's not. Nasa Biblia eh, pwede ka bang laktawan. Hindi tayo menu Christianity dito na yung mga gusto mo lang ang pwede mong orderin. Lahat po ilalatag sa harapan. At makikita natin yan sa Luke 21, 1-4. Si Jesus Christ Himself. At narinig na natin to sa mga exhortations. As Jesus looked up, He saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. Truly, I tell you, alam mo, ganun ang paano ko magsalita, alam mo, ito, totoo ito, sabi ng Lord. This poor widow has put in more than all the others, yung mga rich guys. Bakit naman po? Because all these people gave their gifts out of their wealth. It's so easy for them to offer those things. Ay, ang yaman nila eh. But she, itong mahirap na ito, tinitingnan ng Lord, tinuturo na ganyan, out of her poverty, put in all she had to live on. Dito makikita natin ang Panginoon nakatingin. He's watching. He's watching. Hindi naman sinasabi na, hindi na lang ako magbibigay kasi mayaman ako. Kasi kapag nagbigay ako, sabihin kasi mayaman ako kaya ako nagbibigay eh. Hindi naman sinasabing ganun syempre. Basta't galing mismo sa puso mo, malinis ang intensyon, then do it. If you really love the Lord, then do it. Pero pagdating po sa giving, look at this. Is that sacrifice? Nasabi ng Lord, yun na nga lang ang pera niya eh. Ini-offer pa sa temple. Ano ang sacrifice? Yung sobrang yaman mo, nagbigay ka? O yung wala ka naman talaga, yun na lang ibinigay mo pa? What is sacrifice? Yun po ang ibig sabihin ng sacrifice. You're giving something na is really, really very hard for you to give and yet you gave it. Yun ang sacrifice. Hindi mo pwedeng sabihin sacrifice. Oh, ba't kumakain ka na naman? Oo nga eh, sakripisyo nga itong ginagawa ko, kain ako ng kain eh. Hindi sacrifice yan. Ang sacrifice, kakainin mo na lang, but since gutom siya, ibinigay mo sa kanya. Yun ang sacrifice. Nagsasakripisyo ka kunyari sa isda, puro isda nga, sakripisyo nga ito, puro isda pagkain. Hindi sakripisyo yun, kapatid. Hindi. Malayong malayo sa meaning ng sacrifice. At panghuli po, Proverbs 3:9 and 10, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then, kapag ginawa daw natin yan, your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with new wine. Maging sa pagbibigay po, mga kapatid, yes, it is a sacrifice. I know. Naniniwala ako about isa sa atin dito, nakakaranas ng financial difficulties. But, according sa Lord, that's not really a reason for us not to give. Lalo pa nga raw tayong dapat magbigay, di ba? Ang Lord ang nagsabi. Because what? Because we are what? Priests. And priests, we offer sacrifices. And that is part of it. Huwag nating gawin para sa mga kapatiran. Okay? Huwag nating gawin para sa anumang proyekto. At least for the Lord. Then ang Lord nang bahala kung saan yung gagamitin yung mga yan. So panghuli po mga kapatid, always remember, we are chosen by God for glory. At the same time, we are also priests. Meron tayong active duty. At yun po yung sacrifices na binanggit natin kanina. All I can say is this. Maaring maraming sakripisyo isang Kristiyano, pero hindi po tayo malulugi. Because we are serving our God. Ang Panginoon daw kung magbigay, higit pa sa ating inaasahan. At siya rin naman ang nagsabi sa aklat ng Philippians, Kim, humiling ka sa Panginoon. No?
Sabihin natin yung ating mga request. Anything. Wala namang limit ang pwede natin hingin sa Panginoon eh. Health, wealth, knowledge, wisdom, anything pwede nating hingin. Pwede nating hingin sa Panginoon. And we will be surprised. At doon kasi magaling ang Panginoon. He is the God of surprises. Na muli nga, kung magbigay siya, higit pa sa ating inaasahan. So next time po, itutuloy natin ang mensaheng ito. Meron pa po tayong dalawa na pag-uusapan. Tayong latayo mo ko, tayong manalangin. Lord, thank you very much. Who are we to be priests? We ourselves, kapag inassess namin ang sarili namin, we are not worthy at all. But Lord, thank you very much. You chose us to be priests. Such a privilege. Lord, maraming salamat na lahat po ng ito na pinapagawa mo sa amin, no matter how difficult, lagi mayroong kapalit na blessings from you. We don't even have to ask. You will give it, Panginoon. Ibibigay mo ang aming mga pangailangan sang-ayon sa aming, sa mga kapanahunan, Panginoon, ninyo talaga. Our God shall supply all of our needs according to your riches and glory. And we can do all things through Christ who strengthens us. Lord, sa mga kapatid na ito na nakikita nyo ngayon sa loob ng bulwagan na ito, I'm praying for them. I'm praying for all to have victorious life. Regardless sa economic situation po ng bawat isa sa amin, I am praying for that power, for that victory na makita ng mga tao around us. Kaya, O Diyos, maraming salamat po. Pinupuri ka namin at dinadakila. Ito pong aming samot dalangin in Jesus' name, sa paggabay po ng Santong Espiritu. Amen.